Mga ka-recap, kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutan mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Kumusta mga kaibigan? Ngayong araw ay may dala akong isang thriller at mystery na pelikula na puno ng nakakagulat na mga twist na sunod-sunod na mangyayari. Nagsisimula ang kwento kina Peter at sa kanyang asawang si Carol sa kanilang bahay. Isang gabi, biglang nagising si Carol na umiiyak at sinubukan ni Peter na pakalmahin siya. Kamakailan lamang, nawalan sila ng kanilang batang anak na si Evie sa isang aksidente sa kalsada. Sinisi ni Peter ang kanyang sarili sa trahedya at pareho pa rin silang lubhang nasasaktan at hindi makapag-move on. Kinaumagahan, naghanda si Peter at pumasok sa kanyang opisina. Isa siyang psychiatrist. Ang una niyang pasyente sa araw na iyon ay si Felix, isang matandang lalaki. Naniniwala si Felix na taong 1985 pa rin ang kasalukuyan. Nang tinanong siya ni Peter kung sino ang kasalukuyang pangulo, binanggit ni Felix ang pangulo noong 1985. Naunawaan ni Peter na si Felix ay may uri ng amnesia kung saan hindi naaalala ng isang tao ang mga bagong pangyayari at patuloy na nabubuhay sa nakaraan. Kinagabihan, binisita ni Peter ang kanyang senior na si Mr. Duncan. Habang nag-uusap sila, tinanong ni Duncan si Peter tungkol sa anak niyang si Evie at nakita na din ng isang flashback. Mga isang taon na ang nakalipas, naglalakad si Peter kasama si Evie sa bangketa nang bigla nitong bitawan ng kanyang kamay at tumakbo pasulong. Ilang sandali lang, nabangga siya sa isang aksidente. Tinanong ni Duncan si Peter kung may nakadistract ba sa kanya bago nangyari ang aksidente. Matapos mag-isip ng mabuti, naalala ni Peter na huminto siya upang tumingin sa isang tindahan ng laruan bago ito nangyari. Naging emosyonal siya sa alaalang iyon. Nagpatuloy ang buhay sa loob ng ilang araw habang nakakatagpo si Peter ng mga kakaibang pasyente. Isang araw, may dumalaw sa kanya na isang babae na nagngangalang Erica. Ikinuwento niya kung paano siyang madalas na hindi pinapansin ng mga tao sa paligid niya na nagpaparamdam sa kanya ng labis na lungkot at pag-iisa. Maingat na nakinig si Peter. Nang maghahanda na siyang umuwi, may isang batang babae ang pumasok sa kanyang opisina na may hawak na manika. Tinanong niya ang pangalan nito at tungkol sa mga magulang niya, ngunit nanatili itong tahimik. Ibinigay nito kay Peter ang isang train pass na may pangalang Elizabeth Valentine na nakasulat dito. Iminungkahi ni Peter na kung hindi siya makapagsalita, maaari niyang isulat kung bakit siya nagpunta roon. Tinitigan ni Elizabeth ang lapis at kakaiba, tila gumalaw ito ng kusa na ikinatakot niya. Mabilis na sinabi ni Peter na huwag siyang matakot. Panginginig lamang daw iyon ng dumaraang tren. Tumayo siya upang isara ang bintana. Ngulit paglingon niya, wala na si Elizabeth. Sa mesa, nakita siya ng isang note kung saan iisa namang ang nakasulat, ang numerong 12,787. Kinabukasan, pagdating ni Peter sa opisina, ang unang napansin niya ay ang parehong manika na pagmamay-ari ni Elizabeth, nakahiga roon na parang naghihintay sa kanya. Kinabahan at nag-usis siya, lumapit sa kabinete at biglang napatigil. Nakatayo roon si Elizabeth. Nagulat si Peter. Paano siya nakapasok? Nakalak ang opisina noong nakaraang gabi, ngunit naroon na siya sa loob. Tahimik na nakatingin si Elizabeth sa bintana, ngunit bigla, walang babala, nagsimula siyang hingalin at hawakan ng kanyang lalamunan na para bang hindi siya makahinga. Sa loob ng ilang segundo, bumagsak siya sa sahig. Dali-daling tumakbo si Peter sa kanyang mesa, kumuha ng kanyang susi at kumuha ng gamot sa kalapit na stante. Ngulit pagbalik niya, wala na siya. Walang laman ng silid, maliban sa manika niyang naiwan na tila isang tahimik na saksi. Balisa pa rin, dinala ni Peter ang manika kay Mr. Duncan upang tanungin kung may alam ito. Si Duncan ang karaniwang nagre-refer ng mga pasyente sa kanya, kaya inakala ni Peter na kay Duncan nang galing si Elizabeth. Mulit umiling si Duncan. Hindi pa raw siyang kailanman nagpadala ng pasyenteng nagngangalang Elizabeth. Sa katunayan, sinabi niya kay Peter na baka hindi talaga nag-i-exist si Elizabeth. Iminungkahi niya na baka iniisip lamang ni Peter si Elizabeth, maaaring dahil ipinoproject niya ang kanyang anak na si Evie. Tatal, ang mga initials ni Elizabeth, Evie,
ay pareho ng kay Evie. Nabagabag si Peter. Tama kaya si Duncan? Habang nag-iisip siya, napatingin ni Peter sa train pass ni Elizabeth at bigla na lang itong sumulpot sa kanya. Sa isang iglap lang, nagbago ang mukha niya. Hindi na siya si Elizabeth. Siya na si Evie, ang kanyang anak. Mulit bago pa makareact si Peter, nabawanahan. Kalaunan, habang pauwi sakay ng tren, hindi inaasahang nakasalubong ni Peter si Erica, isa sa kanyang mga pasyente. Tumingin siya direkta sa kanya at nagsabi ng isang nakapanginginlab ng bagay. Ang rason kung bakit hindi niya kayang tapusin ang kanyang buhay ay dahil patay na siya. Sa gulat, bumaba si Peter ng tren sa susunod na stasyon. Ngulit kahit papalayo na siya, nakita pa rin niya ang malamultong anyo ni Erica na sumusunod sa kanya. Kinabukasan, nanginginig pa rin. Hinalughog ni Peter ang mga publikong tala upang maghanap ng impormasyon tungkol kay Erica. Ang kanyang nadiskubre ay nagpahinto ng kanyang hininga. Patay din si Erica. Hindi lang siya, lahat ng kanyang mga pasyente, kabilang si Felix, ay matagal nang patay. Mas kakaiba pa, lahat sila ay namatay sa iisang petsa, July 12, 1987. Ito ang eksaktong numero na isinulat ni Elizabeth para kanya, 12,787. Mula sa bintana ng kanyang opisina, nakita ni Peter ang isang tren na dumaraan. Sa mga bintana nito, nakita niya lahat ng kanyang mga pasyenteng magkakasama na nakaupo sa loob, tahimik. Sila ang mga pasahero, ang lahat ng mga biktima. Dali-dali pinunta ni Peter si Duncan at ipinakita ang mga files, ipinaliwanag ang lahat. Sinabi niyang handa siyang maniwala na baka nasa isip lang niya ang lahat, guni-guni, stress at matinding lungkot. Ngunit may isang bagay na hindi pa rin tugma. Si Duncan ang nagpadala sa kanya ng lahat ng mga pasyenteng ito. Pagkatapos, napatingin ni Peter sa salamin sa opisina ni Duncan. Ang nakita niya ay nagpahinto ng kanyang tibok ng puso. Walang refleksyon si Duncan. Na-realize niya ang nakakatakot na realidad. Hindi rin totoo si Duncan. Dahil sa revelasyong ito, mas pinalalim pa ni Peter ang kanyang pagsasaliksik sa pinagmulan ng bawat pasyente. Sa huli, nadiskubre niya ang pinakahuli at pinakanakakatakot na koneksyon. Lahat sila ay nagmula sa isang nayong lamang, ang kanyang sariling bayang kinalugaran. At lahat sila ay namatay ng sabay-sabay sa isang trahedya, isang malalakim na aksidente sa tren. Kinaumagahan, nagpaalam si Peter sa kanyang asawa at umalis patungo sa kanyang bayan, ang lugar kung saan siya lumaki. Plano niyang manatili roon ng ilang araw upang makahanap ng mga sagot. Pagdating niya, nakita niya ang kanyang ama na si William. Hindi kailanman naging mainit ang kanilang relasyon. Palaging nararamdaman ni Peter na masyadong abusado si William sa sarili niyang mundo, kung saan kaunti lamang ang oras at atensyon na ibinigay sa kanilang pamilya. Kalaunan, pumasok si Peter sa dati niyang kwarto, lugar na puno ng alaala ng kanyang kabataan. Tumingin-tingin siya, hinahawakan ng mga lumang bagay, dama ang bigat ng mga nagdaang araw. Pagkatapos, sa gitna ng kanyang mga gamit, nakita siya ng isang lumang payahagan noong 1987. Habang binabasa niya ito, namutla ang kanyang mukha. May isang bagay doon na labis na yanig sa kanya. Kagabi, nagtungo si Peter sa isang lokal na bar kung saan nakasalubong niya ang kaibigan niya noong bata pa siya, Barry. Nagulat silang makita ang isa't isa matapos ng napakaraming taon. Nagkwentuhan sila, nagkamustahan tungkol sa buhay. Ibinahagi ni Peter ang malungkot na balita tungkol sa kamakailang kamatayan ng kanyang anak at nagpahayag ng pakikiramdam si Barry. Ngunit may sinabi si Peter na biglang nagbago ang tono ng usapan. Iminungkahi niya na lahat ng nangyayari sa kanya ngayon ay maaaring may koneksyon sa isang bagay na itinago nila sa pulisya maraming taon na ang nakalipas. Tumigas ang mukha ni Barry. Galit niyang pinaalalahanan ni Peter na may pangako silang hindi na kailanman pag-uusapan ng insidenteng iyon. Hiniling niyang malaman kung bakit bigla na lang lumitaw si Peter matapos ng napakaraming taon, nagsasalita tungkol sa mga multo at kasalanan. Ipinaliwanag ni Peter na nakakakita siyang nakakaraan ng mga espiritu ng mga patay at ang guilt ay unti-unting pumapatay sa kanya. Hindi naniwala si Barry. Nainis, iniwan siya ng bar. Naiwang mag-isa, nagdesisyon si Peter na pumunta sa rail rest ng tren. Habang nakatayo siya roon,
Bumalik ang mga alaala at nagsimula ang isang flashback. Nakita natin sina Peter at Barry bilang mga 14 na taong gulang na bata na naglalakad sa gubat malapit sa rail rest. Habang naglalaro, narinig nila ang papalapit na ugong ng tren. Pagkatapos, may napansin silang isang nakakabahalang bagay. Isang train cycle, isang sasakyang pang-maintenance na naiwan sa riles. Nang mapagtangko nila ang panganib, nagpanik sila at tumakbo upang alisin ito. Ngulit huli na ang lahat. Bumangga ang tren at nag-fade ang eksena patungo sa headline ng pahayagan kinabukasan. 47 katao ang nasawi sa aksidente. Habang nakatitig ang batang si Peter sa wasak na tren, tayo bilang mga manonood ay nakikita ang mga mukha ng mga pasahero. Nakakagulat, sila rin ng mga taong ngayon ay kanyang mga pasyente, sina Felix, Erica at ang iba pa. Nagtatapos ang flashback at bumabalik tayo sa kasalukuyan. Naglalakad pa uwi si Peter nang biglang lumitaw si Elizabeth sa kanyang harapan. Bago pa siya makareact, biglang sumugod si Felix at tinangkang saktan siya. Lumaban si Peter at nagawang makatakas. Nanginginig sa takot, umuwi siya. Ngunit sa halip na magpahinga, may napasisyahan siya. Kailangan niyang itama ang lahat. Kinabukasan, pumunta siya sa istasyon ng pulis at nakipagkita sa isang opisyal na nagngangalang Barbara. Isinalaysay niya ang buong kwento ng aksidente, ngunit hindi niya binanggit ang pangalan ni Barry dahil ayaw niyang idamay ang kanyang kaibigan. Maingat na nakinig si Barbara. At pagkatapos ay sinabi kay Peter na dahil nangyari ang aksidente 20 taon na ang nakalipas at hindi sinasadya, maaaring hindi siya managot sa batas. Gayunpaman, malinaw na naapektuhan si Barbara ng kwento. Pagkatapos umalis ni Peter sa kanyang opisina, nanatiling mag-isa si Barbara at tahimik na umiiyak. Doon napansin ni Peter ang isang bagay sa mesa ni Barbara, isang litrato. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang lahat. Si Erica, isa sa mga kanyang multong pasahero, ay ang ina ni Barbara. Namatay siya sa parehong aksidente sa tren, kaya pala ganun na lamang ang emosyon ni Barbara. Taos-pusong humingi ng paumanhin si Peter sa kanya. Sinabi ni Barbara na maghahain siya ng opisyal na ulat sa lalong madaling panahon. Napanatag si Peter. Inisip na, ngayon, matapos ang kanyang pag-aamin, ay makakahanap na rin siya ng kapayapaan. Ngulit ng gabing iyon, pagdating niya sa bahay, nakarinig siya ng mahinang ugong. Boses iyon ni Elizabeth. Sinundan niya ang tunog at binuksan ang kanyang aparador upang tignan. Biglang bumagsak at nagsara ang pintulang aparador mula sa labas. Nakulong sa dilim, halos wala ng oras si Peter upang makareact nang salakayin siya mula sa loob ng anino ni Elizabeth. Nakipagbuno si Peter at nanaig ito sa kanya. At unti-unting nagdilim ang lahat habang nawalan ng malay si Peter. Makalipas ang ilang sandali, dahan-dahang iminulat ni Peter ang kanyang mga mata. Hindi na siya nag-iisa, nakatayo muli sa harap niya si Mr. Duncan. Naninginig pa rin, sinabi ni Peter kay Duncan, "Nasabi ko na sa pulis ang lahat ng naaalala ko. Ibig sabihin, malaya dapat ngayon ang lahat ng mga kaluluwang iyon." Ngunit umiling si Duncan. "Hindi, Peter. Hindi mo pa rin naaalala ang tunay na katotohanan tungkol sa gabing iyon. May higit pa. Itinatago pa rin ng iyong isipan ang katotohanan." Nakunot noo si Peter, nalilito. Nagpatuloy si Duncan. "Isipin mo, hindi maaaring bumangga ng isang napakalaking tren dahil lamang sa 2 maliliit na bisikletang naiwan sa riles. May iba pang nangyari. At Peter, hindi mo pa rin alam kung paano talaga namatay ang sarili mong anak." Biglang sumulpot ang isang bagong alaala. Nakita niya siyang naglalakad sa Jeffcott's Avenue. Habang dumadaan sila sa isang tindahan, nahalak ang pansin ni Peter ng isang maliit na larong tren na nakadisplay. Isang maliit na stasyon na may maliliit na riles at tren na umiikot dito. May kung anong gumalaw sa kanyang isipan. Habang nawawala ng atensyon niya, binitawan ni Evnie ang kanyang kamay at tumakbo palayo. Samantala, sa ibang bahagi ng bayan, ipinagpatuloy ni Barbara ang kanyang imbestigasyon sa aksidente sa tren noong 1987. Habang sinusuri ang mga lumang files, nakita siya ng isang folder na puno ng reports at litrato ng aksidente. May isang litrato na nagpahanto sa kanya. Isang mas mabatang Peter, nakatayo sa lugar ng aksidente katabi ang kanyang ama na si William. Kinabukasan, bumalik si Peter sa riles ng tren.
determinadong pilitin ang kanyang isipan na ilabas ang katotohanan. Dahan-dahang bumabalik ang alaala. Noong gabing iyon, hindi lamang mga bisikleta ang dahilan. Naalala niyang may nakita siyang taong humila sa lever sa loob ng control room ng tren na naging sanhi ng sakuna. Sinundan ng alaalang iyon, nagtundo si Peter sa control room. Ngunit pag intro niya, tila bumagsak ang kanyang sikmura. Nandun si Barry, pero patay na siya. Nagpakamatay siya. Ang tanging iyon ay pumuno si Peter ng lungkot at pagsisisi. Igayad agad tinawagan niya si Barbara at sinabi ang lahat. Nang dumating ang pulis, inamin ni Peter na kasangkot din si Barry noong gabing iyon. Habang sinusuri ang control room, nakita ang pulis ng isang school badge. Lalong itong ginulo si Peter. Ano nga ba talagang nangyari noong gabing iyon? Pinulot muli ni Peter ang lumang clipping ng pahayagan. Ngunit sa pagkakataong ito, napansin niya ang kabilang panig. May artikula doon tungkol sa nawawalang batang babae, si Elizabeth Valentine, ang parehong Elizabeth na pumunta sa kanyang klinik. Hanggang ngayon naniniwala si Peter na isa siya sa mga biktimang namatay sa aksidente sa tren. Ngunit ayon sa artikulo, Elizabeth ay nawala bago pa mangyari ang aksidente. Mas marami pang alaala ang bumalik. Noong gabing iyon, nakita niya si Elizabeth na tumatakbo sa kagubatan, tila may tinatakasan. Igayad agad sinabi ni Peter kay Barbara na hindi namatay si Elizabeth sa aksidente sa tren. Namatay siya bago pa ito mangyari. Tinitigan siya ni Barbara at tinanong kung paano niya posibleng malaman iyon. Nag-atulibi si Peter, saka sinabi ang katotohanan. Nakikita niya ang mga espiritu ng lahat ng namatay sa aksidente sa tren. Hindi naniwala si Barbara, kaya ibinihagi ni Peter ang mga personal na detalye tungkol sa kanyang ina na si Erica. Mga bagay na si Barbara lamang ang nakakaalam. Labis itong yunagig si Barbara. Ngunit sa halip na tanggapin ito, nagalit siya at inutusan na umalis si Peter sa police station. Lumabas si Peter, pakiramdam talunan. Ngunit pagpasok niya sa kanyang sasakyan, napatigil siya. Nasa upuan sa tabi niya ang manika ni Elizabeth. Tinuring niya itong bilang isang senyales at nagpasisya. Direktang nagmaneho si Peter sa parehong kagubatan kung saan maraming taon na ang nakalipas, nakita niya si Elizabeth. Pagdating doon, tinawag niya ang kanyang pangalan. Nakihiling na ipakita sa kanya ang katotohanan ng tunay na nangyari noong gabing iyon. Matagal na katahimikan, nagbago ang malamig na hangin. Lumitaw ang espiritu ni Elizabeth sa harap niya, ang putla niyang anyo ay kumikislap sa dilim. Tahimik siyang tumingin kay Peter, saka tumalikod at sinenyala siyang sumunod. Samantala, sa police station, ipinagpatuloy ni Barbara ang kanyang masisin na investigasyon sa kaso ni Elizabeth Valentine. Natuklasan niya na nawala si Elizabeth mula sa kanyang school bago ang aksidente sa tren. Ang school badge na nakita sa control room ay pagmamay-ari niya. Nagbasa pa si Barbara at may natuklasan siyang isang nakakabahalang detalye. Ang ama ni Peter na si William ang pulis na namahala sa investigasyon sa pagkawala ni Elizabeth. Ngunit sa opisyal na report, hindi kailanman naitala ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Ang puwang iyon sa file ang nagdulot ng hinala kay Barbara. Determinadong makakuha ng sagot, personal niyang binisita si William. Ipinaliwanag niya na muling binubuksan ang investigasyon sa aksidente sa tren noong 1987. Itinuro niya na halos imposibleng madiskarelang isang tren dahil lamang sa dalawang bisikleta. Sinabi niya rin ang kanyang teorya na nawawala na si Elizabeth bago pa mangyari ang aksidente at maaaring nasa loob ng railway control room kung saan natagpuan ang kanyang badge. Sa una, sinikap ni William na manatiling kalmado, ngulit napansin ni Barbara ang kanyang kabaka. Pagkatapos, sinabi ni William na wala siyang gaanong aaalala tungkol kay Elizabeth. Maliban sa gabing iyon, direkta siyang pumunta sa police station patungo sa lugar ng banggaan. Agad nakita ni Barbara ang butas sa kanyang kwento. Imposible iyon, sabi niya. Nang nangyari ang aksidente, sarado lahat ng daan patungo doon sa lugar. Walang sino mang makakarating doon agad, maliban na lang kung nandoon na sila. Natahimik si William. Tumaas ang tensyon sa silong. Inalok niya si Barbara ng kape. Mulit tumanggi siya. Tahimik, inabot ni Barbara ang kanyang baril. Dama ang nalalapit na panganib. Ngunit bago pa siya makareact, biglang hinampas ni William sa ulo si Barbara, dahilan upang mawalan siya ng malay. Kasabay nito, nasa kagubatan si Peter, sinusundan ang multo ni Elizabeth.
Inakay siya nito patungo sa lumang railway control room. Pagpasok niya roon, biglang nagbago ang eksena at naging isang flashback. Naroon ang batang si Peter, 14 na taong gulang, nagtatago sa mga anino. Nakita niya si Elizabeth na desperadong tumatakbo sa kagubatan, pilit na tinatakasan ng isang sasakyan. Ilang sandali lang, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa gabi. Dahil sa pag-aalala at pag-uusisa, sinundan ni Peter ang tunog patungo sa control room at doon lumantad ang nakapangingilabot na katotohanan. Ang kanyang ama na si William ang dumukot kay Elizabeth. Sa loob ng control room, pilit siyang pinagsamantalahan ni William. Sa desperadong pagtatangkang makatakas, hinila ni Elizabeth ang lever na nagpalit ng linya ng riles at naging sanhi ng pagdiskaril ng tren. Namatay ang lahat ng sakay ng tren sa aksidente. Nanood si Peter, gulat na gulat habang nagaganap ang trahedya. Ngunit hindi pa roon nagtapos ang lahat. Sinakal ni William si Elizabeth hanggang sa mamatay ito. Sa kanya binuhat ang katawan at dinala sa lugar ng banggaan. Inilagay niya ito sa gitna ng mga biktima upang magmukhang namatay si Elizabeth sa aksidente. Pinahinto pa niya ang otopsya dahil alam niyang mabubunyag na sinakal si Elizabeth at hindi namatay dahil sa banggaan. Nakita ng batang si Peter ang lahat. Napakalalim ng trauma kaya tuluyang binura ng kanyang isipan ng alaala. Nagkaroon siya ng kaparehong uri ng pagkawala ng memorya na minsan na niyang na-diagnose sa pasyente niyang si Felix, isang kondisyon kung saan binubura ng utak ang ilang masakit na pangyayari. Ito ang dahilan kung bakit hindi kailanman naalala ni Peter ang tunay na nangyari noong gabing iyon. Sa kasalukuyan, kinaladkad ni William ang walang malay na si Barbara papasok sa isang lumang bagon ng tren. Plano niyang patayin si Barbara tulad ng ginawa niya kay Elizabeth. Ngunit bago pa niya magawa yon, dumating si Peter at hinarap siya. Nakiusap si Peter sa kanyang ama na sumuko na sa pulis. Tinawagan pa niya ang telepono ni Barbara upang ipaalam kung nasaan siya. Ngunit nang marinig ang ringtone mula sa loob ng bagon, napagtanto ni Peter sa matinding takot na naroon si Barbara sa loob kasama ni William. Mabilis siyang tumakbo patungo sa bagon, ngunit hinarangan siya ni William. Isang marahas na labanan ang sumiklab pagitan ng mag-ama. Pilit na pinipigilan ni Peter si William, ngunit malakas ito at pinapatakbo ng desperasyon. Sa huli, malakas na hinampas ni William si Peter sa ulo. Dumilim ang paningin ni Peter at bumagsak siyang walang malay, katulad ng nangyari sa kanya noong bata pa siya, maraming taon na ang nakalipas. Kinabukasang umaga, nagpasya si William na papatayin niya sina Peter at Barbara. Nasa likurang upuan ng sasakyan si Peter, habang nakakulong si Barbara sa trunk. Habang sila ay nagmamaneho, biglang nakita ni William ang multo ni Elizabeth na nakatayo sa harap ng sasakyan. Sa sobrang gulat, nawalan siya ng kontrol sa manibela. Pakabigbagyo ang paglikod ng sasakyan. Tumilapon si Peter palabas mula sa likurang upuan at ang kotse ay dumulas pasulong hanggang sa maipit mismo sa gitna ng riles ng tren. Sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang malakas na busina ng tren. Isang tren ang paparating ng mabilis patungo sa kanila. Sa matinding panik, sinubukan ni William na lumabas ng sasakyan. Ngunit kakaiba, kusang naglock ang lahat ng pinto. Dahan-dahang nagkamalay si Peter, napansin ang baril ni William na nakahanduslay sa malapit at agad niya itong dinampot. Pinaputukan niya ang andado ng trunk at tuluyang bumukas ang takip. Pilit na lumabas si Barbara at halos hindi na siya makaligtas. Samantala, sinubukan ni William na gumampang palabas sa basag na windshield sa harap. Ngunit bago pa niya makatakas, biglang lumitaw ang multo ni Elizabeth at kinaladkad siya pabalik sa loob. Ilang segundo lang, bumangga ang rumaragasang tren sa sasakyan, inihahis-hagis ito at agad na ikinamatay ni William. Habang humuhupa ang kaguluhan, may nasaksihang kakaiba si Peter. Nakita niya ang mga espiritu ng lahat ng naipit na pasahero na sa wakas ay napalaya na sila. Kabilang doon si Elizabeth na mukhang payapa habang siya ay naglalaho patungo sa kabilang buhay. Pagkatapos, umuwi si Peter na may pakiramdam ng kagaanan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Doon, nakita niya ang espiritu ng kanyang anak na si Evie.
na nakangiti sa kanya. Nagpaalam ito sa huling pagkakataon bago tuluyang maglaho. Dahil dito, tuluyan nang napakawalan ni Peter ang kanyang nakaraan. Nagsimula siya ng panibagong buhay kasama ang kanyang asawa at dito nagwawakas ang pelikula. Sa huling paliwanag, nalaman natin na si Mr. Duncan ay hindi talaga isang totoong tao. Siya ay kumakatawan sa sariling isipan ni Peter na sinusubukang buksan ang mga nakalimutang alaala mula sa kanyang nakaraan. Pagkatapos mamatay si Evie, naranasan ni Peter ang parehong matinding emosyonal na pagkabigla na naranasan niya noong bata pa siya. Noon, may naganap na trahedya sa tren na palagi niyang hinaakalang kasalanan niya. Sa kanyang isipan, inuugnay niya ang trahedyang iyon sa pagkamatay ni Evie at sinisisi niya ang sarili sa parehong pangyayari. Dahil sa matinding guilt, nahulog siya sa malalim na depresyon at sa panahong iyon nagsimula siyang makita ng mga multo. Paglipas ng panahon, dahan-dahang ibinalik ng kanyang isipan si Peter sa katotohanan tungkol sa trauma ng kanyang kabataan. Sa wakas, napagtanto niyang hindi siya at hindi rin ang kaibigan niyang si Barry ang may kasalanan sa nangyari. Sa huli, namatay si Barry sa misteryosong mga pangyayari. Hindi binigyang linaw ng pelikula ang detalye ng kanyang pagkamatay, ngunit ipinahihiwatig na maaaring alam ni Barry ang mga dilim na lihim ni William. May ilan pang naniniwala na si William mismo ang pumatay kay Barry. Iyan ang huling twist ng kwento. Madilim, emosyonal at nakakabigla. Magkikita tayo sa susunod na video. Hanggang sa muli, paalam! Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!